Isa sa mga problemang binabaka ng pamahalaan ang operasyon ng mga online illegal gambling sa bansa na ipinopromote pa ng mga social media influencers. Kaya't marami sa ating mga kababayan ang nahihikayat ng mga illegal na sugal. Ngayong umaga, makakasama natin live sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o ICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Paraiso, and thank you for joining us this morning. Good morning po, Ma'am Ani. Maraming salamat po sa pag-imbita ho nyo ulit sa akin sa inyong programa. Yusek Aboy, nagkaroon po ng partnership ang CICC with other government agencies and private sectors para i-crack down ang mga illegal online gambling sites. Tell us something about this partnership po, Yusek Aboy. Matagal na ho itong partnership na to. Parang kahapon lang ho, pinaiting natin at saka pinakita natin yung extent ng partnership na ho na yun. So we were with the PNP-ACG. In-endorse na ho natin sa kanila yung mga listahan ng mga influencers na patuloy pa rin pong nagpo-promote ng illegal online na gambling po. Ang private sector naman ho, nandun din kasi sa kanila ho nanggaling yung monitoring ng mga influencers tsaka iba't ibang mga sites na kailangan nating ipablock sa para ho naman within the Philippine jurisdiction para ho hindi ma-access ng ating mga kababayan. Yusek Aboy, ano yung update sa ginagawa nating monitoring at pagpa-file ng case or cases sa mga social media influencers na patuloy pa rin na nagpo-promote nitong illegal gambling po? So sa monitoring naman, tuloy-tuloy lang mamani, nakikita natin yung mga influencers, not only the influencers, but also the websites. Ang nangyayari pablock natin sila, gagawa sila ng bago, pero hindi rin naman tayo, kung hindi sila napapagod, mas lalong hindi napapagod ang inyong pamahalaan para naman to keep the internet safe. So, yun ang nangyari kahapon, and I'm glad na to tell everyone na base at saka because of the capabilities now of CICC with the help of the private sector and other government partners, nakaka-detect na tayo ng close to 50,000 sites a month na i-request natin for takedowns. So hopefully that would put a dent dito sa scourge ng illegal online gambling po. Okay, paano po yung ginagawang monitoring po ng CICC para matrace ito mga social media influencers na ito na nagpo-promote ng illegal online gambling? Ano yung mga kaso na pwede nilang kaharapin kung sakasakali na hindi tumigil sa promotion po ng illegal na sugal? Kung may pagkakataon po kayo at hindi bawal na banggitin nyo po, Yusek Aboy, thank you. So yung monitoring naman po, again, gaya na binanggit natin kanina, tuloy-tuloy naman ho yan. At maswerte lang ho tayo ngayon because even with the budgetary constraints, malakas yung partnership natin with the private sector. Andyan ho si Digital Pinoy. Kung saan sila yung constantly, proactively naghahanap ng mga sino pa rin ang mga nagpo-promote ng mga illegal online gambling sites na to. So, sari-saring kaso ang pwedeng karapin ng mga to. It ranges from as small as violation ng 1175, yung Cybercrime Prevention Act of 2012 for illegal use of ICT devices to commit a crime, hanggang sa pag napatunayan natin yung site na yun na pinopromote nila ay nakakapandaya, ang pwedeng kaharapin nito is they would be charged as co-conspirators or co-principals in syndicated estafa po. Yusek, thank you for that. Ano yung update natin? Ilan bang mga influencers na ang nakausap ninyo po na tumigil na mag-promote nito? At mayroon din bang kahit na after that conversation nakausap ay hindi pa rin tumitigil para makapag-comply sila? Ano yung dapat talaga natin na gawin? Well, marami na tayong nakausap. In fact, at least doon sa mga listahan natin, pag naglalabas tayo, 80-85% po sa kanila, nagre-reach out at nagsasabi na hindi naman nila alam na illegal yung pinopromote nila. And once they do, nalaman nila,
at kusa silang tumitigil at saka tinatanggal yung lahat ng promotions within their within their platforms and within their channels. So natutuwa naman ho tayo dito, no? Pero meron pa rin mga pasaway diyan na kahit ilang beses tayo nagbababala. Halimbawa naman ho itong si Cherry White, no, kahit ilang ibang babala na nagpo-promote pa rin ho at parang sinusubok ano yung extent ng kaya natin gawin sa pamahalaan. Okay. At this point po, Yusek Aboy, ano yung paalala nyo sa publiko para talagang masawatan na itong problema natin sa illegal gambling? Sa ating mga kababayan naman tayo naman hindi natin na papakialaman yung mga libangan nyo, pero kailangan i-regulate natin na doon lang tayo doon sa mga legal na gambling sites na kung saan pwede kayo maglibang para naman mabantayan natin na hindi kayo naabuso, hindi kayo naluloko. At as usual, parati natin sasabi, whenever you play responsibly. Tsaka dapat responsible gamers ho tayo na yung panglibangan lang talaga, hindi yung itataya natin yung kinabukasan pa ng pamilya natin. Okay. Yusek, allow me to take this opportunity na matanong kayo. Itong gulo po sa Middle East, maraming mga kumakalat na videos online, nagpapakita ng mga pag-atake. Ito po ba ay dapat i-sinashare pa sa ibang tao po, Yusek Aboy? Ay naman we recognize the role of both the media and social media platforms para naman malaman ng mga kababayan natin, lalo-lalo na yung may mga mahal sa buhay sa ibang bansa na apektado dito sa conflict at gera dito sa Middle East, para magkaroon ng update, magkaroon ng communication. Pero ang iniiwasan natin at binibigyan natin babala yung mga gumagamit ng mga nung trahedyang ito to gain clout or para viral ng mga videos at sumikat yung mga channels nila. And second, yung mas malala, gamitin pa itong trahedyan to para makapanloko ng mga kababayan natin na hihingi ng donasyon at saka ng mga tulong. Hindi naman talaga sila apektado. Okay. At this point, sa puntong yon, what is your message po? Go ahead, Yusek Aboy. Ito, sa ating mga kababayan again, parang sana yung ipopost natin yung mga katotohanan lamang kasi marami ang nakatutok sa mga kaganapan sa Middle East, lalong-lalo na doon sa may mga mahal sa buhay. Hindi na natin kailangan na mga karagdagang ikakabahala nila para lamang magkaroon tayo ng clout or para lang tayo makapanloko. Maraming salamat po, Cyber Investigation and Coordinating Center Executive Director and the Secretary Aboy Paraiso. Keep safe, sir. Magandang umaga. Thank you po.